Samantala, naglunsad ang Bayan Muna ng kampanya. Naglunsad ang Bayan Muna. Sabi ko nga sa inyo, Bayan Muna, komunista. Sino ba may sabi? Sasabihin nyo na naman, red tagging. Hindi red tagging yun. Si Joma Sison mismo ang nagsabi na ang Bayan Muna at ng mga Makabayan Black ay legal front ng CPP-NPA. Hindi ba? Hindi nyo nga kinukundina yung gawain ng mga NPA eh. Di ba sinasabi nyo pa nga sa mga interview ninyo na okay lang maging makakaliwa eh. Di ang ibig sabihin, kayo mismo ang nagsasabi na okay lang na tawagin kayong mga komunista. Hindi red tagging yun. Ayaw nyo ma-red tag kayo, pero pinagtatanggol nyo yung gawain ng mga komunista. Anong klase yan? Kayo pa ngayon ang biktima. Sa dami ng mga inabuso, mga na-recruit na mga estudyante, lumaban sa gobyerno, kayo pa ang biktima. Tapos etong mga to, kita mo, Bayan Muna ang nag-o-organize sa kanila. Kaya sinasabi ko sa inyo itong mga Bayan Muna Makabayan, galit na galit yan sa mga Duterte. Bakit? Inubos ang lahi nila niyan nung panahon nila eh. Naubos halos yung mga komunista, yung mga NPA, ang dami nagsisukoy. Kaya ngayon, wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. Ayan na naman sila. Bubudulin nila itong mga tao na ito. Gagamitin yung kanilang mga pinagdadaanan kuno para guluhin ang bayang Pilipinas. Para guluhin ang gobyerno. Ngayon, naipakulong nila si Pangulong Duterte, tuwang-tuwa sila. Pa-impeach na si VP Sara sa Congress, tuwang-tuwa sila. Kayo, natutuwa ba kayo? Na yung kalaban ng gobyerno, ngayon nagpapatakbo na sa gobyerno. Dapat yun ang ating iniiwasan. Dapat yun ang ating iniiwasan mga bossing. Yung mga kalaban ng pamahalaan na mga nasa pamahalaan ngayon, kailangan binabantayan natin yung mga kilos ng mga yan. Dami ng mga sundalo, pulis pinatay ng mga yan. Ang tagal na nila na nandiyan dyan. Mauubos na nga yung mga yan. Ang problema, peace talks pa more. White Ribbon, Duterte panagutin. Panawagan nila ang hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Apilan ng grupo sa Administrasyong Marcos, protektahan ang mga biktima ng extrajudicial killings at kani-kanilang pamilya. Proteksyonan ang mga biktima ng extrajudicial killings? Wala nga kayo mailabas ng mga pangalan kung sino-sino yung mga biktima ng extrajudicial killings. 30,000 yan, hindi nyo may... Matakin mo 30,000 yung namatay, ilan yung nandiyan dyan? Wala pang 20. Yan ang sinasabi ko. Puro propaganda, puro pag-blow up ng mga numero para magmukhang totoo. Ito namang media, putang ina, alam na nila nakatarantaduhan, binibigyan pa nila ng media mileage, tapos magagalit kayo. Kapag galit na galit sa inyo yung mga tao dahil sa mga ibinabalita nyo, mantakin mo Bayan Muna. Legal front ng CPP-NPA. According to yung mga kumakalat na mga chismisan sila di umano ay konektado sa CPP-NPA. Mantakin mo, i-quote mo sila. Mantakin mo, bigyan mo sila ng media mileage. Anong tawag sa'yo? Di parte ka ng propaganda nila. Di ikaw mismo yung nagpapakalat ng propaganda ng mga komunista. Ano tawag sa'yo? Di komunista ka na din. Kung ang Pilipinas, yung decision maker ng Pilipinas, nanggagaling yung kanyang desisyon sa advice ng mga makakaliwa, anong tawag sa Pilipinas? Kung sinusunod ng presidente yung gustong mangyari ng mga komunista, anong tawag sa Pilipinas? Anong tawag kay Presidente Marcos? Ang tawag sa Pilipinas, komunista na. Kasi nga, yung utos ng komunista, yun ang ginagawa ng presidente. Di ba? Anong tawag sa atin? Walang ang communism is a way of life. Marami nga mga bansa na komunista Hindi masama yan. Alam mo kung anong masama? Yung komunista ka, tas dinideny mo na komunista ka. Ito, katulad nito, itong balitang to. Ilang pamilya daw ng EJK ang humihingi ng tulong sa NBI kaugnay ng fake news at threat. Anong threat? Tayo na kayo pa ang na-threaten. Nakapagpadala na nga kayo ng presidente ng Pilipinas sa ibang bansa. Na-threaten kayo. Na-threaten kayo kasi maaring nagtatagumpay kayo ngayon pero maikli lang ang tagumpay ninyo. Because again, ang Pilipinas ay binubuo ng mga Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. Mga Pilipino. Okay, nakikita ninyo siguro na kaliwat kanan yung pagsasama-sama ng mga Pilipino dahil sa mga ginagawang kabulastugan na itong mga komunista sa bayan natin. Kaya kinakabahan kayo, humihingi kayo ngayon ng tulong sa gobyerno. Bayan Muna, hihingi ng tulong sa gobyerno. Gusto nga ninyo pabagsakin ng gobyerno, mulat-mula pa. Saan ka naman makakita ng ganyan? Tayo naman na gobyerno na engot-engot din. Dati na tayong binabaril, pinapatay ng mga yan, pero tutulungan pa rin sila. Bakit? Kasi nga, gusto nating i-eliminate yung mga kalaban natin sa politika. So, ang akala ninyo, ginagamit nyo itong mga makakaliwa? No. Kayo ang ginagamit nila. Lahat ng ito, kahit yung mga EJK victims na yan, ginagamit lang yan ng mga makakaliwa para sa laban nila na guluhin ang bayang Pilipinas. Itong mga biktima na ito, sabi ko nga sa inyo, kayo pong mga biktima ng EJK, if you really feel sa mga sarili ninyo na talagang kayo'y biktima, wag na kayong sumama sa mga Bayan Muna,
mga kung ano-anong mga party list na mga makakaliwa. Magpunta na po kayo sa mga piskalya at kung mayroon kayong enough na ebidensya to indict itong at ipakulong si Pangulong Duterte, isampan nyo na yung mga kaso. Wala kayong isinasampang kaso, ang tagal nyo nang sumisigaw. Ang tagal nyo na pong sinasabing extrajudicial killing, si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Tinanong kayo sa Senado, ilan na yung naisampan yung kaso kay Duterte? Sa tagal nyo nang sinisigawan si Duterte, buong termino ni Duterte, EJK, EJK. Ang tagal nyo nang sinisigaw. Anong ginawa nyo ng hakbang? Kinasuhan nyo na pa ba? Wala, ha? Kaya ngayong pare, sinabi ni Bato So ang dami mong sinasabi, ang haba-haba nung listahan mo, na maraming pinatay si Pangulong Duterte at Antokhang, bakit wala pa kayong isinasampang kaso? So propaganda lang yan. Kapag hindi kayo nagsasampa ng kaso, propaganda yan. Hindi nyo talaga gustong solusyonan yung problema. Wala talaga kayong gustong panagutin. Ang gusto nyo lang, sirain yung reputasyon noong sinasabi ninyong nagpapatay sa mga pamilya ninyo para hindi na sila manalo sa politika. O ginagamit kayo. Kaya nga kami, we urge you to file your cases dyan sa mga piskalya natin para naman yung inyong pagtangis ng hustisya, makuha ninyo. Wala kayong makukuhang hustisya sa puro kayo pa-interview. Puro kayo white ribbon. Walang hustisya dyan. Hindi naman korte yan. Sabi nga ni Torre, di ba? Yung Villamor Airbase, wala naman judge dito. So, paano tayo makakakuha ng hustisya? Makakakuha po kayo ng hustisya, i-file ninyo lahat ng mga kaso na yan, and then, tingnan natin kung meron ba kayong sapat na ebidensya para sabihin na si Duterte ang nagpapatay sa mga pamilya ninyo. Because again, doon sa ICC, co-conspirator lang siya. Hindi siya yung mismong tao na idinidemanda, co-conspirator. Parang damay, dawit, sangkot, ganun lang siya. Pwedeng lookout, pwedeng isa sa mga nagplano. Pero hindi siya yung pumatay, yung mastermind, kasi kailangan talaga makita mo, kung gusto mong patunayan na pinatay yung pamilya mo ng isang tao na ito, kailangan kumpleto yan. Una, paano siya pinatay? Kailangan mahanap yung murder weapon. O kailangan mabuo natin yung ebidensya na siya talaga yun, na may CCTV footage. Meron ba siyang parapin test na nag-match ba yung baril niya dyan sa balang na panampatay sa anak mo? O ganun po yun. Kung hindi natin mapapatunayan yun, ganito lang gagawin natin. Yak-yak tayo sa yak-yak tayo sa media. War on drugs, pinatay ni Duterte. O ma'am, ilang taon na po kayong sumisigaw? 3 years, 4 years na. Okay. Nakakuha na po kayo ng hustisya? Hindi pa. O paano po kayo makakakuha ng hustisya? Puros lang po kayo protesta. Irekta na natin, demanda na natin. Mamali. O ito, pakinggan natin. Alam nyo, walang nambubuli sa mga biktima. Biktima yan. Kaya lang, tayong mga tao, kailangan, challenge natin lahat ng mga napapanood natin. Ang tagal nyo na kami niloloko 30,000 ng 30,000 yung biktima 43 yung nasa ICC. Hindi nyo maipaliwanag, 30,000 yan. Tapos gumagamit pa kayo ng mga biktima na namatay nung nakaraang taon lang yung mga pamilya nila. Ang punto dito, EJK 2016 to 2022. So lahat ng mga namatay, pinatay ng mga ni Pangulong Duterte noong 2016 hanggang 2022. Dapat doon tayo nakafocus. Ilan ba 'yon at paano natin mapapatunayan na siya talaga 'yon? Hindi ba? Kayo talaga Hindi binubuli yung mga Pero hindi binubuli yung mga biktima. Pero ito ang punto, yung biktima pumupropaganda. Di ba? Sa media sumisigaw, sa mga social media sumisigaw. So syempre, magre-react yung tao, magre-retaliate. Paano nyo ngayon? Ganyan. So tatanungin sila. Wala silang masagot. Para sa kanila, binubuli nyo kami na yung biktima, kinakawawa nyo pa. Punta kami sa NBI, magdidemanda kami. Anong demanda run? Fake news at threat pa yung ididemanda nyo. Fake news at threat. Sino ba nanakot sa inyo? At saka ano ng fake news? Kayo nga yung may 30,000, tapos doon sa ICC po, 43. Hindi ba? So questioning talaga ng tao yan. Kayo nagsasabing 30,000 ang pinatay sa war on drugs, tapos pag nag-rally kayo, wala kayo 50. Sino na ngayon nagsasabi ng totoo? Sino ang fake news? Sino ang nagpo-propaganda? Pakinggan natin yung reklamo nila. Yung pagkaka-aresto kay dating matapos po yung pagkaka-aresto kay dating Presidente Duterte, nakaranas po yung aming mga kliyente ng bashing. Normal po yun. Normal yun. Bakit? Wala ni isang kaso si Pangulo sa Pilipinas. 30,000 EJK victims. Pagdating sa ICC, 43. Abay, magagalit ang Pilipino talaga sa inyo. Nakita nyo ba kung gaano karami yun lumabas para pabalikin si Pangulong Duterte sa Pilipinas? Hindi nyo pwedeng takutin yung lahat ng mga lumabas na yan at gigil na gigil sa inyo. Dahil sa pamumulitika nyo, nandoon ang Pangulo natin sa Pilipinas na ang ganda-ganda ng ginawa sa bayang Pilipinas. Ako, I'm always thankful kay Pangulong Duterte dahil ang dami niyang mga panukala na nakinabang ako ng husto. Napakarami kong pinakinabangan sa mga panukala ni Duterte. So, hindi ko siya iiwan. So, alam ko na nagsisinungaling ka ate, alam ka namang kampihan kita. Si Presidente Duterte ang daming ginawa sa bayang Pilipinas.
Alangan naman ipagkanuno ko siya tapos kampihan kita. Dahil lang namatayan ka ng isang anak na nakipaglaro sa apoy. Nakipaglaro sa apoy, in what sense? Putang ina, adik eh. Pusher eh. Sinabi ng bawal eh. Sinabi ng huwag makikipaglaro sa apoy dahil mapapasok ka eh. Tinuloy pa rin nila. O ano nangyari sa kanila, hindi ba? So, mas importante ba yung buhay nila kaysa sa buhay ng mga lumabas na ilang milyong Pilipino para pabalikin si Pilipinas? Sa Pilipinas si PRD, hindi na sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. O, ilan lang kayo. Ibig sabihin, kayo lang naniniwala sa sarili nyo, and majority of the Filipinos believe na si Pangulong Duterte just did his job. O, alam ninyo, huwag kayong sumama sa mga ganyan kung ayaw ninyo magdelikado. Ganun lang po kasimple yun. Hindi kayo tinatakot. Walang nananakot sa inyo. People are just questioning yung kredibilidad ninyo. Di ba? Yun lang yun. And if you feel threatened dahil kini-question yung mga kredibilidad ng mga lumalabas dyan na tagsayaw-yaw, kasi it still boils down to one thing. May kaso na ba kayo? Wala. O kung wala naman pala, anong problema natin? O sino ngayon ang may problema? Hihingi kayo ng hustisya? Hustisya. Paano kayo hingi ng hustisya? Hindi naman kayo nagpapail ng demanda sa korte. Doon nyo na makukuha yung hustisya na hinahanap nyo kung talagang totoo yung pinaglalaban nyo. Intimidation, vilification, at pinalalabas na sila ay mga nagsisinungaling at mga bayarang biktima. Hustisya lamang ang Oo, ganun din naman. Kayo rin naman, ang sinasabi din naman ninyo, bayaran din ng mga vlogger. Wala namang ebidensya. Sinasabi nyo, bayaran ganito. Sabi ko nga sa inyo, natawag pa kaming pogo vlogger, narco vlogger. Wala namang ebidensya tungkol dun. Nagagalit pa kami? Hindi naman. Tuloy-tuloy lang kami sa ginagawa namin. Huwag kayong magalit. Huwag kayo magalit kasi pumupropaganda kayo, talagang may counter-propaganda sa inyo. O if you call it that way for the lack of better term. Kung may sasabihin kayo sa media, which is, subject yan to criticism, ayun, the moment that you presented yourself sa media, subjected na po kayo to public criticism. Kaya huwag kayo mag-iinarte. Ginusto nyo yan lumabas kayo sa media Tapos pag sinita kayo, iiyak kayo. sigaw ng mga kaanak ng mga biktima. Ngunit sa ngayon, nagiging tampulan pa umano ng fake news patungkol sa kanilang kaanak na nasawi sa madugong Katulad niyan. Paano ka naman hindi matatawa kasi? Ang dami ng mga tao na nagsabi na, ba't ako nandiyan sa picture ko, buhay pa ako. Andito lang ako sa abroad, nagtatrabaho, nasama ako dyan. Di ba? Yung isa naman, paano nadama ito? Hindi naman yan ganun. Paano nadama ito? Ano yan? Namatay lang last year, di na presidente si Pangulo last year. Paano nadama ito? Namatay ito sa ganito. Namatay sa hazing yan. Pinatay ni Pemberton yan. Paano nadama yan dyan sa EJK? Nakikita niyo yung ibig namin sabihin? Kayo mismo ang gumagawa ng mga kabulastugan na yan, tapos pag sinita kayo ng matatalinong mga Duterte supporters, magagalit kayo, iiyak kayo, magdidemanda kayo. Ayusin nyo yung buhay nyo. Ayusin nyo yung script nyo kasi. Magtayo kayo ng GC. I-verify nyo muna. Bawat lalabas yung mga balita. Alam nyo naman na matatalinong mga Duterte supporters alam nyo naman na magagaling kami, makikita namin yung mga matanlawin kami hindi namin kasalanan na matalino kami, tapos kayo, bara-bara kayo. Basta lang kayo may presentang picture, putangin na yan. Kahit naman yung picture na yun, hindi naman pala kasali. Tapos magagalit kayo ngayon na, fina-fact check kayo. Sa korte po, meron kang 10 ebidensya. Isa lang dyan ang pekein mo. Puta, lahat ng ebidensya mo, wala na yan. Peke na lahat yan. Yun yung tinatawag na, kumbaga reputasyon. Kung ano yung reputasyon mo. Ganun po yan. Kayo talaga, kampanya kontra illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya kanina, nagtungo sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division upang humingi ng tulong para matukoy ang mga nagpapakalat ng fake news online. Kailangan pa naming lumapit sa NBI para tulungan kami tukuyin kung sino yung mga basher namin. Kasi nga po, matagal na po namin hinihintay ang hustisya na hangad namin. Pero Paano? Hintay kayo ng hintay, hindi kayo nagdidemanda Di ba ate? Nagdemanda ka na ba sa DOJ sa Pilipinas? Hindi pa? Paano ka darating yung hustisya? Para kang nag-aantay ng jowang darating na hindi ka naman nag-aayos sa sarili mo, hindi ka naman naghuhugas, naliligo, nagsusuklay, hindi ka naman naghihilod. Paano ka maliligawan pagka ganyan? Kayo talaga pero ganun pa man, mas malala din ang naranasan namin sa mga basher namin. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang Nga hustisya. Walang hustisya pag sumigaw ka ng sumigaw sa TV. Wala. Kahit anong hustisya isigaw mo, puta magkanda paus ka, hanggat hindi mo sinasampay ang kaso, wala kang hustisya makukuha. Ate. Ate. Yun lang sa akin, ate. Bago mag-makeup at saka mag-lipstick. Isip-isip din. Paano kung hustisya? Putang ina. Nagdemanda ka na? Hindi pa. Paano ka makakahustisya? Baka naman mauna pa yung hustisya nyo dyan sa reklamo nyo sa NBI, yung mga bashers nyo.
Baka mauna pa yan kaysa doon sa hustisyang hinihingi nyo para sa mga kaanak nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, humingi na kayo ng tulong sa DOJ. Tungkol dyan sa nirereklamo nyo ngayon. Ganyan dapat. O, anong nirereklamo mo? Hustisya para sa namatay kong kapatid. O, saan mo dadalhin yan? Sa GMA7? Putangin na, hindi naman korte yan. Sa Congress, hindi rin naman korte yan. Dalhin mo sa proper na lugar, makakakuha ka hustisya. Bukas din. Oh, ganun yun. Nagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, ima-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihin, So may mga gumawa nun sa inyo na yung hawak mong gano'n nagbago. Tatanong lang ako, hindi ko alam eh. May gano'n ba? May gano'n ba nangyari? Meron bang lumabas sa social media na sinabi na isang vlogger inedit yung picture na hawak ni ate ganyan? As far as I know, dun sa Amsterdam, sa the Netherlands, nagsorry na yung dun, yung Gabriela dun. Nag-apologize sila for using yung mga pictures ng mga tao na hindi naman namatay nung war on drugs. So it means to say, yung mga mata ng Duterte supporters, magagaling talaga. Mantakin mo. Gabriela, napaamin mo na gumagamit sila ng pictures na hindi naman talaga namatay nung war on drugs. Yan yung sinasabi natin, ate. Meron nang napatunayan yung mga Duterte supporters. Kayo wala pa. Bakit? Kasi nga, puros lang naman kayo media. Nagpapagamit kasi kayo sa mga party list na yan. Yung party list na yan, katulad yan, si Atty. Conti, abogada yan. Nag-file na ba kayo ng kaso or sinabihan na ba kayo ni attorney na mag-file tayo ng kaso para makakuha tayo ng hustisya? Hindi kayo makakakuha ng hustisya sa kakapa-interview. Hustisya ninyo manggagaling po yan sa justice, hustisya. Meron po tayong judicial system, justice system. Meron po yan. Baka lang po hindi nyo alam. peke yung hawak naming mga litrato. Hindi lahat kayo. Hindi naman lahat kayo. Baka yung ilan, umamin na nga yung iba sa inyo eh. Alam mo, sino nagfa-fact check dan sa mga ipinipresenta ninyo sa media? Yung mga kapitbahay nila mismo. Yung kapitbahay ni Aling Sheila, yun mismo nagsalita, yung anak mo. Hindi yan namatay ng war on drugs. Kasalanan namin yun. Kayo talaga, Sa mga ang problema kasi, kung legitimate yung iyong panawagan ate, halimbawa, legitimate naman talagang sinalvage yung kapatid mo. Let's say for example, legitimate talaga yan. Pumapayag kayo na may mga kasamahan kayo dyan na itinanim nila na hindi naman pala talaga EJK. Dapat nga magalit kayo. Bakit naman kasi ganun, ma'am? Yung sinama nyo kasama namin dito sa picture, hindi naman pala kasali yan eh. Bakit nyo pa nilagay dyan? Dapat nga kayo magalit sa sarili ninyo eh. Kasi kahit legitimate yung pinaglalaban nyo, pag pinasukan kayo ng ganyang propaganda, wala na nangyayari, lahat kayo po nadadamay. So hindi kasalanan ng mga Duterte supporters na nagiging palpak yung presentasyon ninyo because peke talaga. Sabi nga nila, pag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, wala kang kakaba-kaba. biktima, kasama rin sa humingi ng assistance sa NBI si International Criminal Court o ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Conti dahil sa nararanasang online bashing. May hinuha ako na systematic ito dahil sa araw, sa timestamp, at saka doon sa Systematic, ma'am. Para ka naman hindi gumagamit ng social media. Ikaw ba, may oras ka na paggamit ng social media? Wala. Siyempre, pag gising ang taong bayan, putay na nakagano sa social media na makikita yung mukha mo. Putay na sinungaling to. Di ba? Kayo naman ang gumagawa niya sa sarili ninyo eh. sa dami ng mga nagpo-post within a particular frame. Tapos walang follow-up. Kung Duterte ka ba ito, hindi ko masabi na, kumbaga, bayad nila o kaya Hindi mo naman pala masabi na bayad eh. Ano pang ginagawa mo dyan? alam nila. Pero definitely, the sentiments are pro-Duterte. So what's wrong with that? If the sentiment is pro-Duterte, it's because simple ang Pangulong Duterte pinadala dun sa abroad ng walang due process. Anong problema doon? Nasasaktan ka dahil pro-Duterte? Ganun talaga. Yun na nga ang maganda sa mga pro-Duterte supporters. Kasi walang bayad, mahal nila yung Pilipinas, mahal nila yung mga Duterte, at bumulat ang mata ng mga Pilipino. Anong ginagawang propaganda sa mga Duterte? Kaya the people are the ones protecting them. Hindi nyo ba magets that the reason why walang mga tao ang sumisimpatya sa inyo, it's because wala talagang may gusto sa mga pinagsasasabi nyo. At alam namin kung ano yung mga laban at propaganda ninyo na lahat yan politika lang. Hindi ka ba nagtataka na ang dami? Sobrang dami. Nakita mo ba yung lumabas ng birthday niya? 1,000,000. Magtataka ka pa ngayon ba't ang daming gigil na gigil sa pagmumukha mo? Hindi ba, ma'am? Dalawa lang yan eh. It's either kalaban ka o kakampi ka. Ang tingin ng tao sa'yo, dahil binabatikos mo ang mga Duterte, lalo na kung pro-Duterte yan, kalaban ka. 32 million na mga Pilipino bumoto kay Inday Sara at sinabi na bobo ka. Di ba sabi ni Inday Sara, bobo ka daw? Di ba? Paano mo sasabihin na yung 43, pag napatunayan yung 43, damay na yung 30,000? Hindi mo nga maibigay yung 30,000 na mga pangalan, hindi mo nga maisama sa'yo dyan eh. Di ba, madam? So kung ikaw ay binabatikos ng milyon-milyong Pilipino, dahil kalaban ka, that's plain and simple. At lahat ng ito ay mga legitimate accounts, taxpayers, voters, Filipinos.
O may nakita ka bang nagbabash sa'yo ng pangalan Abdul Aladin Kulapu? O mga Vietcong yung pangalan, Thailander na pangalan? Wala. Puros mga Pinoy, may mga mukha pa. O so hindi troll yan, mga Pilipino talaga yan, galit lang talaga sila sa'yo. At ma'am, wala kang magagawa kung magalit sila sa'yo because saklaw yan ng freedom of expression. So long as hindi ka nila sinasaktan, hindi ka nila pinipisikal, dinidetret, pasok pa yan sa malayang pagpapayag. Bawo, sinabi ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa mukha mo. O hindi kita gusto. Sinungaling ka. O pag sinabi ko yon, that's within my right. Oo, that's within my rights. May S pala yun. O di ba? O bisita ko sa mukha mo eh. O at hindi kita iboboto, ang bayan muna ay hindi ko iboboto as party list, plain and simple. O baka naman magalit ka pa sa akin. Dahil sinabi ko yan, kayo talaga masyado kayong kutis masyado kayong kutis sibuyas. Pero ang titigas naman ng mga mukha ninyo na hindi pa man tapos yung kaso kay Duterte, putang ina, siya na may kasalanan sa lahat ng krimen sa buong Pilipinas. Abogado pa man din kayo, presumption of innocence, a person is innocent until proven guilty. Sinabi pa ni Atty. Conti na ang pagtutol ng mga pamilya ng drug war victim sa paghingi ng interim release ng dating Pangulo ay posibleng maging batayan ng ICC para sa kanilang desisyon patungkol dito. Tulad niya, di kayo talaga nag-iisip. Kaya sinasabihan kayo ni Inday Sara na bobo kayo eh. Yung mga biktima dito, hihingi sa ICC ng itigil yung interim release. Ha? Complainant ba kayo? Kasama ba kayo sa 43 na nandito na mga tao na inirereklamong pinatay ni Duterte? 43 ah. Siyempre sasabihin nyo, hindi po. Pinagbibintangan lang po namin siya. Ay putang ina, paano ka magkakaroon ng boses? Di ba? Paano kita pakikinggan? Hindi ka nga kasali dito. Nakikita nyo yung ICC, napakaselan nila. Ini-screen nila pati testigo. Kailangan nilang i-screen na yung testigo ba talagang involved dito sa na to? Dito sa mga sinasampang kaso kay Duterte. Kung hindi, uwi. Ganun dun. Hindi yun basta katulad dito na puta hingi kami ng petisyon. Nek-nek nyo. Anong petisyon na painggan ng ICC? Nandoon na rules na nila yung gagana dyan. Oh. Ngayon, may mga abogado, si Inday Sara doon at si Pangulong Duterte, nila yan, ilalaban nila yung interim release na yan, piyansa. Oh, kasi hindi naman makakatakbo yan, tanda-tanda na yan. O, papatunayan lang naman nila na kung hindi siya uwi dito sa Pilipinas, o kung dyan siya sa dahig, o at least nandiyan siya, naaalagaan siya sa labas, hindi siya sa detention facility. Problema mo dun. Proseso yun. Tangin na crime against humanity po, 43 lang pala yung inirereklamo ninyo. Ay, Diyos mio. Factor ito para sa International Criminal Court. Pinapaasa kayo nito eh. Pinapaasa kayo nito na pipwede, pero hindi pipwede yung sinasabi niya. Na yung petisyon ninyo, pakikinggan doon, hindi pipwede yun. Hindi kayo kasama sa mga nagdemanda eh. Yung mga tao na yan, hindi yan kasama doon sa 43. Na i-reject or i-deny ang kanyang request o kaya i-limit ang kanyang request kung papayagan man dahil Kung papayagan man. Sabihin mo sa mga tao mo na imposible yung sinasabi nila. Pwede yung sinasabi mo, depende kung gaano kalakas yung claim ninyo. Si Alin Sheila, pupunta ako doon. Gusto ko lang pong sabihin na wag niyong i-release yan. O bakit? Sino ka ba? Ako po yung isa po sa mga biktima. Talaga dito sa 43. Hindi po doon sa Pilipinas. Yung 30,000. Yung anak ko po namatay noong 2024. Ha? 2024? Hindi na to presidente nun. Iba na presidente nun. Basta. Hindi ba pwede yun? importante para sa korte na maayos yung administration of justice. Kung ang paglaya niya, ang ibig sabihin ay may matatakot na biktima, may mamamatay na biktima, o Paano may matatakot na biktima, may mamamatay na biktima? Diyos ko naman, nakita nyo na ba kung gaano binaboy ni Torre? Si Pangulong Duterte? Parang sinasabi nyo naman kasi sobrang kriminal ni Duterte. Parang sinasabi nyo sobrang sama ng ugali ni Pangulong Duterte. Paano nangyari yun? Nakita nyo wala siyang kalakas-lakas na isakay nga siya ng eroplano ng walang namatay na pulis. Kung yan, kriminal talaga yan, kung yan talaga, merong may DDS yan, maraming namatay na pulis nung itinakbo siya sa dahig. Walang threat kay Pangulong Duterte, yan tanda na nung tao, kaya ang yabang-yabang ni Torre. Nahihilain ko yan, kakaladkarin ko yan. Meron ba namang human rights violator na crime against humanity level na kaya mong ganun-ganunin? Tayo na pinatay ka noon kung talagang kriminal yan. Nagsasasabi mo konti. Kitang-kita ng dalawang mata namin how helpless Pangulong Duterte was nung dinala siya sa ICC. Kitang-kita ng dalawang mata namin. Gaano siya ka-helpless, gaano siya ka-walang kapangyarihan. Tapos sasabihin mo na pag lumaya siya, kasi baka magkaroon ng threat sa mga tao, patayin nyo. Oh, tangina niyan. Paano nga si Torre nga, ginawa nga siyang laruan eh. Nung pinadala siya sa ICC, ginawa nga tanga ng gobyerno natin. Paano mo sasabihin may mamamatay na mga biktima? Pinagsasabi mo, puros kayo propaganda, mga kapikian ninyo. kaya witness, at yun ang importante, hindi papayag ang korte. Samantakin mo mamamatay yung witness. Ito si Pangulong Duterte, binubuhat na nga. Paano pa makakapatayan ng witness? Di sana ngayon palang nangamatay na kayo. Di ba kung totoo yung sinasabi niyo tungkol kay Duterte na ganun siya kasamang tao, ba't buhay pa kayo ngayon? Kung talagang nililikidan ni Pangulong Duterte pati mga testigo, buhay pa kayo, nakakapalabas pa. Kaya nga lalakas ng loob nyo lumabas sa TV. Alam nyo hindi delikado eh.
Kung delikado, hindi kayo maglalabas, magpi-face mask kayo, magbe-blur kayo ng muka. Di ba? Oh, pero the fact na lumalabas pa kayo sa TV, nagpapa-interview kayo, hindi kayo takot. Walang threat sa buhay nyo. Anong pinasabi nyong threat dyan? Walang iya, hindi kami tanga, katulad ng mga followers ninyo. Yan ang masakit na katotohanan. Hindi kayo mag-gain ng traction yung mga statement ninyo kasi nga hindi tanga Pilipino. Tangat bobo, mga aso lang ang makikinig sa inyo. Tala, positibo naman ang tugon ng NBI sa request ng mga pamilya ng drug war victims. Benedict Samson, O, di ba ilan lang yan? Di ka kayo makabuo ng 100, 200, 30,000 pa. Hay nako, Diyos ko po.